What's up sa inyo mga kabato, mga kahubad? And today magre-react tayo sa isang video na napanood ko last week. Hindi ko na kasi mapigilan yung sarili ko. So, check this out. Bakit ka magtitiis sa malaking pera kung hindi mo naman kasama pamilya mo? Kung meron namang first buy sa plus, nakikita ka ng malaki! Kasama mo ba pamilya mo? Malinaw! Naintindihan? O, ito na po, huli ko pong sasabihin. No, at nandito rin po yung tanong ko. O bago ko po itanong yung tanong ko, may tatanong muna ako. No, nasa ng pag-asenso, pag-negosyo, pagtatrabaho? Trabaho, negosyo. Negosyo, trabaho. Ikuti natin tanong, alam mo, nasa negosyo ang pagyaman. Tama ba? O ngayon, mga kasama, wala namang matalinong tao na nagtrabaho at gusto magpakamatay na lang hanggang mamatay sa trabaho. Okay, so doon nagtatapos yung video. So, ano ang opinion ko dito sa video na to? When I was 20 years old, at that time, siguro ang kinikita ko nasa 15,000 per month. That's already per month, and babawas ko pa yung renta ko, yung pagkain ko, pamasahe ko during that time. So, earning 200 to 300k thousand at a young age, that's really a wow. Pero the point here is, you have to be a member of First Vita Plus. So First Vita Plus, as far as my research is concerned, it's more on like supplementary drinks na may mga vitamins and stuff. I know they have other products as well na hindi ko kabisado, but that's the main point, no? Supplementary drinks siya. Okay? Now, I'm not saying that their product is not effective. Actually, I did some research. They are FDA approved. Yung ibang products nila, meron ding mga na-deny, which I won't go deep anymore. Pero ang point ko dito is, this guy is trying to proselytize or trying to convert these people to think that ang pagtatrabaho ay hindi pag-asenso. I disagree with that. I understand and I would agree na hindi ka yayaman especially if minimum wage worker ka. It will be really tough for you na masabi na talaga umasenso. Yes, hindi ka yayaman. Ako, I define mayaman as someone na maraming assets. Merong bahay, may kotse, whatever, sasakyan, kung ano mga other properties. That's some people I would call mayaman, and iba pa yung mapera. Ngayon, if we will go to the point na hindi ka asenso dahil nagtatrabaho ka lang, that's actually wrong, because there are jobs, high paying jobs, na kung sakto yung skill sets mo and you're doing well with that job, pwede kang umasenso without business. Pwede kang yumaman, pwedeng dumami yung kita mo, pwede lumaki yung kita mo na hindi ka nagnenegosyo. Ngayon, I would accept this statement na sinabi niya if and only if hindi niya ipopromote yung Vita Plus. So, ano ibig sabihin? There can be a discussion wherein pwede mong ipaglaban na hindi ka talaga yaman if you're just doing, 9 to 5 job. I would agree on that one. Pero kung sasabihin mo na kung magna 9 to 5 job ka lang, hindi ka asenso, at para umasenso ka, mag Vita Plus ka, it's a different thing. What you're trying to do is you're trying to get people in dito sa First Vita Plus para lang yumaman sila. That's absolutely wrong. And yung sasabihin na wala namang matalinong tao na magpapakamatay na lang na sa pagtatrabaho, I've been doing my corporate job since 18 years old. I'm 34 now. You do the math. I'm not saying na, asensado akong tao or what, pero if I look at it, way back kung paano yung lifestyle ko, before, like, obviously, yung taba ako na ngayon. So, compared sa lifestyle ko before, mas angat yung lifestyle ko ngayon. And that's just me working. I mean, yes, probably I have a small business that I'm running right now. But, even without the business, just with the salary itself, it should suffice. Okay? So, I'm sorry, sobrang disagree ako dito. And it's really bad that we're trying to convince people that if you join, is yayaman ka. Okay, I'm not saying this is a scam. But again, it's not always easy. Hindi niya sinabi kung madali o mahirap. But again, this video is trying to convince you na kapag nag-First Vita Plus ka, aangat ka sa buhay. That's not 100%. Obviously, you're just trying to get people in. This is definitely a multi-level marketing in a different sense kasi meron silang products. Actually, ibang MLM din naman. Ganun din eh. No? So, this is like close as networking. Meron lang produkto na binibenta, pero meron din yung mga downlines and stuff. Kaya nga, 200 to 300k yung kinikita niya.
I won't deny na possibly yan yung kinikita niya kasi marami siyang downlines. Okay? Yan yung mga tipo na kahit hindi na siya mismo yung nagbebenta ng produkto ng First Vita Plus, yung as long as nakakabenta, yung mga sa ilalim niya, definitely kumikita siya doon. So, kabato ka hubad, ang masasabi ko lang siguro dito is kung napanood mo to at naiinis ka na sa trabaho mo, napapagod ka na sa trabaho mo, naintindihan kita, pero sana wag mo yan batawan basta-basta, lalo na kung wala kang ibang source of income. Kung willing ka naman maging risk taker, kung gusto mo mag leap of faith, you can always do that, pero sana lagi ka lang may backup. Kung gusto mo magnegosyo, hindi kita kukontrahin, pero kung ako tatanungin mo, yung mga gantong klase negosyo na merong mga pangako sa'yo na yayaman ka, it's absolutely 300% no. Don't do it. Huwag mong subukan. Huwag mong subukan, masesera ang buhay mo. Kung gusto mo magnegosyo ka ng mga bagay na gusto mo rin ginagawa. Katulad ko, pangongolekta ng laruan yung nagustuhan ko, kaya nangolekta ako ng laruan, nagbenta rin ako ng laruan. At least, kumita o hindi, masaya ako sa ginagawa ko. Yun din yung importante. At yun nga, mag-ingat tayo kung saan natin dadalhin yung pera natin. Guys, in this modern era where everything is at the tip of our fingers, madali lang mag-research. Do your research, use your common sense.